Magsisimula ang part na ito kung saan makikita na matagumpay na na-teleport ang Reyna kasama ang ating bida at iba pang mga kasamahan nito. Nagsalita naman ang isa sa kanila at sinabi nito na sila ay napapalibutan pa rin ng mga taga-human tribe. Dagdag pa nito, habang itinuturo ang kastilyo kung saan sila nanggaling, sinabi niya na hindi sila halos lumayo, gayong nadala lamang sila sa labas ng nasasakupan ng Demon Tribe. Nasabi naman ng may birding buhok na hindi pa sila halos nakakalayo, kaya bilasan na nila upang hindi sila maabyutan ng mga human tribe. Ang isa naman ay agad na inalalayan ang Reyna habang sinasabi nito na humawak lamang sa kanya ang Reyna at aalalayan niya ito. Seryoso naman na sumagot ang Reyna at sinabi nito na huwag nang mag-alala sa kanya dahil sa ngayon ay hindi siya magluluksa, lalong-lalo na sa kanilang sitwasyon ngayon. Dagdag pa ng Reyna na ang lahat ng mga sundalo niyang nagbuwis ng buhay ay kanyang ipaghihiganti. Kasabay nito ay agad niyang inutos na umalis na sila. Ngunit may hanggal naman na nakapansin sa kanilang grupo. Makikita din ang mga ngiti nito, halatang walang gagawin na maganda. Habang sinasabi pa ng isa na sa wakas ay natagpuan na nila ang mga natitirang mga taga-Demon Tribe. Habang naglalakad naman papalayo ang grupo ng Demon Queen, isang palaso naman ang mabilis na nagtungo sa kanila. Agad naman itong napansin ng Demon Queen dahilan upang mapatingin siya sa kanyang likuran. At makikita nga ang isa sa tauhan ng Reyna ang tinamaan ng palaso sa kanyang dibdib. Ang ating bida naman na walang damit nang makita ang pangyayari ay agad na nagulat at napasigaw pa ito sa dami ng dugong lumalabas sa babae. Ang babae naman, habang nahihirapan, ay nasabi na ang palasong iyon ay galing sa mga taga-human tribe. Kaya naman mabilis na naghanda ang mga tauhan ng Reyna at sinabi nito sa Demon Queen na mauna na munang umalis upang pipigilan na muna sila at makatakas ang Reyna. Sumigaw naman ang mga hanggal habang papasugod at sinasabi din nila na sinabi ng kanilang hari na makakakuha sila ng 20 gold coin sa bawat bungo ng isang demon tribe na kanilang mapapatay. Ang babae naman na tinamaan ng palaso ay tinawag ang ating bida. Kasabay na seryoso nitong sinabi na ay pangako nito bilang huling request na iligtas nila ang kanilang majesty. Seryoso naman na tumugon ang ating bida bilang pagsang-ayon nito sa sinabi ng babae. Kaya mabilis niyang hinawakan sa kamay ang Reyna. Galit naman na hindi pumayag na umalis ang Reyna, sinabi pa nito sa ating bida na hayaan siya nito na lumaban kasama ang kanyang mga tauhan. Sumagot naman ang ating bida na huwag na itong magmatapang, mamamatay lamang ito ng walang kalaban-laban lalo pa ngayon na wala sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Mas mabuti pang tumakas muna sila ngayon. Sumigaw lang naman ang Demon Queen kasabay ng sinabi nito na mas mabuti pang mamatay siya ng lumalaban kasama ang kanyang mga tauhan kaysa iwanan sila. Galit naman na sumagot ang ating bida at sinabi nito na huwag nitong gawing tanga ang kanyang sarili. Napatigil naman ang Reyna sa sinabi ng ating bida. Dagdag naman ng ating bida sa pagsasalita, sinabi nito sa seryosong tono na kung babalik ito at lalaban, paano na lamang ang mga tauhan at mahal nito sa buhay na nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makaligtas ito. Kaya napatulo na lamang ang luha ng Demon Queen. Habang napaluha naman ang Reyna, dagdag pa na pagsasalita ng ating bida na kung mabubuhay ito sa ngayon, magagawa pa niyang maipaghiganti ang kanyang mga kasamahan at maibalik ang legacy ng kanilang tribes. Kaya wala nang nagawa ang Reyna kundi sumama sa ating bida na tumakas, at habang tumatakas naman sila ay napatingin na lamang ito sa kanyang mga kasamahan habang makikita ang luha sa kanyang mga mata. Makikita naman ang mga hanggal na walang habas na pinagpapaslang ang mga kawawang tauhan ng Reyna. Sinasabi pa ng isa habang pinapatay ang isa sa kasamahan ng Reyna na sa kanya ang bungo ng demon na kanyang mapapatay. Sinabi pa ng isa habang tinali sa leeg ang isang demon na bakit hindi muna ito magsaya kasama sila bago ito mamatay.
Mas lalo naman na naiyak ang Reyna nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mga tao sa kamay ng mga Hangul. Agad naman sila na nagpatuloy sa pagtakbo. Ngunit hindi naman nagtagal ay isang Hangul na kawal ang nakasunod sa kanila. Nang makita ito ng ating bida, napamura na lamang siya gayong hindi niya akalain na naabutan pa sila ng mga Hangul. At maya-maya pa, maging ang mga kasama ng Hangul ay naabutan na din ang ating bida at ang Reyna kaya agad sila nitong pinalibutan. Nagsalita naman ang isa at sinabi nito sa kanyang kasamahan na ang dalawang ito ay mga tao. Sumagot naman ang kausap nito at sinabi niya na maging ang kasuotan ng dalawa na ito ay kakaiba at mukhang sila ay hinuli ng mga Demon Tribe at ginawang alipin kaya ganito na lamang ang kasuotan ng mga ito. Nagsalita naman ang isa pang Hangul at iminungkahi nito na patayin na din nila ang dalawa. Sa narinig ng Reyna, agad naman niyang inalis ang pagkakahawak ng kamay ng ating bida sa kanya. At mabilis na tumakbo patungo sa Hangul na nagsalita. At habang may luha sa kanyang mata, siya ay naghanda upang atakihin ang Hangul at tinawag pa niya itong isang walang kwentang Hangul. Makikita naman ang pagkagulat ng Hangul dahil sa bilis ng Demon Queen na nakalapit sa kanya nang hindi niya napansin. Ngunit bago pa man tumama ang suntok ng Reyna sa Hangul, agad naman siya na napigilan ng ating bida at niyakap niya ito upang mapigilan sa pagwawala ng Reyna sa galit. Pilit din na ngumiti ang ating bida habang sinasabi na ang kanyang asawa ay masyado lamang nadala ng kanyang emosyon dahil na rin sa matagal nilang pagiging isang alipin. Habang makikita naman ang Hangul na gulat pa rin. Nagsalita naman ang isa pang Hangul at sinabi nito na ayon sa kanyang mga narinig na ang mga taong hinuhuli ng Demon Tribe ay kanilang bina-brainwash at saka nila ginagawang alipin. Nakangiti naman na sumang-ayon ang isa at sinabi pa nito na kung ganoon ang dalawang ito ay maaaring maituring na din na parte ng mga taga-Demon Tribe. At maging ang mga bungo nito ay magkakaroon din ng kabayaran kung kanilang mapapatay ang dalawa. Nagsalita pa ang isa at tumatawa nitong sinasabi na wala na siyang paki sa mga sabi-sabi na iyon. At kapag ang isang tao ay napunta na sa Demon Tribes, ito ay isa na din sa kanila, maging alipin man ito o hindi ay kailangan na din nilang mamatay upang mapakinabangan pa nila ang kanilang mga bungo. Makikita naman ang pagkabigla ng dalawa sa sinabi ng Hangul. Dahil sa wala namang magawa ang ating bida, naiinis na lamang nitong nasabi sa kanyang pag-iisip na ang taong ito ay sobra na ang pagkasakim na umabot pa hanggang sa kaibuturan ng puso nito na humantong pa sa papatay ito ng kanyang kauri para lamang sa sariling kapakanan nito. Matapos noon ay agad niyang hinawakan sa ulo ang Demon Queen. Habang ang Reyna naman ay nabigla sa ginawa ng ating bida. Makikita na sa pilitang pinaluhod ng ating bida ang Reyna upang humingi ng pasensya sa Hangul. Sinabi pa niya habang humihingi ng tawad na hindi nila ito kasalanan gayong na brainwash lamang sila ng Demon Tribe. Dagdag pa ng ating bida na pagpapaliwanag na ang kanyang asawa ay nagkaroon lamang ng trauma emotional dahil sa harassment na dinanas nito mula pagkabata sa kamay ng mga taga-Demon Tribe. Sa ginawa ng ating bida, sandali nitong nakuha ang atensyon ng Hangul dahilan upang mapatigil ito sa kanyang gagawin. Pagpapatuloy pa ng ating bida, mahabang panahon na nag-suffer ang kanyang asawa kaya sana ay mapagbigyan sila na hayaan na lamang na makaalis sa lugar na iyon. Tumingin naman ang Demon Queen sa ating bida at galit nitong sinabi na bakit siya luluhod sa isang Hangul na basura at bilang royalty ito ay isang kahihiyan sa kanya kaya papatayin niya ang ating bida bilang kabayaran sa pambabastos nito sa isang royalty. Ngunit seryoso lamang na tumugon ang ating bida at mahinahon nitong sinabi na tumigil na ang Reyna sa pagsasalita ng ganoon dahil sa ngayon, upang makaligtas, kailangan nilang gawin ito. Dagdag pa niya na sumunod na lamang sa kanya ang Reyna sa ngayon upang silang dalawa ay makaligtas. Napatigil naman ang Reyna nang sabihin ng ating bida na mabuhay ito upang maipaghiganti niya ang mga tao niyang nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan niya.
Kaya hindi na umimik ang Reyna. Ang ating bida naman ay nagsalita at sinabi sa Hangul na ang kanyang asawa ay masyadong na-trauma kaya iniisip nito na isa siyang Reyna. Ang Hangul naman ay ngumiti lamang at hindi pinakinggan ang sinabi ng ating bida. Nagsalita lamang ito ng may nakakalokong mukha at sinabi nito na wala siyang paki sa pinagdaanan nila. Ang mahalaga lamang sa ngayon ay kung magkano ang makukuha niyang gantimpala sa bungo ng ating bida. Nabigla naman ang ating bida, gayong sagad sa pagkahanggal ang mga Hangul na nasa kanilang harapan. Nagsalita pa ang mga Hangul at sinabi ng isa sa kanyang kasamahan na huwag nitong solohin ang gantimpala sa ulo ng ating bida dahil dapat sila nitong hatian. Nagsalita din ang isa at dagdag nito na tsaka na lamang nila hahatian ang mga gantimpalang kanilang makukuha kapag napatay na nila ang dalawa. Nakiusap naman muli ang ating bida at sinabi nito na hayaan na nilang makatakas sila. Ngunit hindi naman ito pinansin ng Hangul, bagkus, itinaas lamang nito ang kanyang espada upang putulan ng ulo ang ating bida. Ngunit bago pa niya tapusin ang kwentong ito sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng bida, siya ay napatigil ng isang tao ang sumigaw na pinapahinto ito. Napalingon naman ang Hangul, maging ang ating bida ay napatingin din sa nilalang na dumating. Makikita naman sa likuran ang pagdating ng isang grupo ng Knight at pinangungunahan ito ng isang lalaki na may mahabang buhok habang nakasakay sa kanyang kabayo. Nasabi naman ng Hangul na ang mga Knight na dumating ay kasamahan nila. Dagdag pa nito, habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, nasabi niya na kung malalaman nila na sila ay wala sa frontline upang lumaban, sila ay mahahatulan ng parusa. Ngunit napatigil siya sa pagsasalita nang makita ang bandila ng mga Knight na dumating at nasabi niya na hindi pala parte ito ng kanilang squad. Ang mga Knight na ito ay parte ng White Dragon Knight. Maya-maya pa ay nakalapit na ang lalaki sa kinaroroonan ng mga Hangul. Napatingin ang ating bida at ang Demon Queen sa lalaking dumating. Nagsalita ang Hangul at sinabi sa lalaking dumating na sila ay galing sa Red Dragon Squad at tinanong kung pumunta ba sila doon upang magbigay ng suporta sa laban. Hindi sinagot ng lalaki ang tanong ng Hangul, bagkus, sinabi lamang niya na narinig niya ang lahat ng pinagsasabi niyang kahangalan kanina. Kasabay noon, sinabi niyang umalis na ang mga Hangul at pumunta na sa kanilang pinuno. Dagdag pa niya, magpapanggap na lamang siya na hindi narinig ang mga pinagsasabi nito dahil isa siya sa mga Knight ng kaharian ng Human Tribe. Nagsalita ang Hangul at sarkastiko niyang sinabi na ayon sa kanyang pagkakaalam, ang White Dragon ay walang karapatan, di tulad ng Red Dragon na halos nasa kanilang panig ang mga karapatan. Ngunit humugot lamang ng espada ang lalaki. Kasabay ng pagtutok nito sa Hangul, sinabi niya na tama naman ang sinasabi nito, ngunit siya ang pinuno ng White Dragon Knight habang ang Hangul ay isa lamang sa mga sundalo ng Red Dragon, kaya mas mataas pa rin ang karapatan nito kumpara sa kanyang walang kwentang Hangul. Bilang pinuno, may karapatan siyang patayin ang mga Hangul na katulad niya, at kahit ang squad na kinabibilangan nito ay walang magagawa kapag pinugutan niya ito ng ulo. Sa banta ng pinuno ng White Dragon Knight, mabilis na nakaramdam ng takot ang Hangul na humantong pa sa pagpapawis nito ng sobra, habang sinasabi na naiintindihan na niya kaya aalis na agad sila ng mabilis. Makikita ang pagkaripes ng mga Hangul sa sobrang takot. Nasabi ng ating bida na ang mga Hangul na sundalo na iyon ay bahag din pala ang buntot sa harap ng isang malakas na nilalang. Ang lalaki ay bumaba mula sa kanyang kabayo. Agad siyang nagpakilala sa ating bida na siya si Sophices, ang head ng White Dragon Squad. Tinanong niya ang bida kung kailan at saan sila nahuli ng Demon Tribe upang gawing alipin. Hindi sinagot ng ating bida ang tanong ni Sophices, sa halip, nagpasalamat siya at sinabi na kung hindi siya dumating sa tamang oras, tapos na sana ang kwento na ni-recap natin. Ngunit napatigil siya nang tutukan siya ng espada ni Sophices. Dahil dito, makikita ang pagkagulat ng ating bida.
Nagsalita muli si Sophices at sinabing sagutin ng ating bida ang kanyang tanong. Dagdag pa niya sa seryosong mukha na kung hindi, doon na magwawakas ang buhay niya at ang kanyang kwento. Makikita ang takot sa mukha ng ating bida. Ngunit napatigil siya nang magsalita ang Reyna at sinabing kung gusto nitong patayin sila, gawin na nito at huwag nang matakot o maging duwag. Napasigaw ang ating bida at sinabing ano ba ang pinaggagawa ng kanyang asawa at kung maaari ba nitong itahimak ang kanyang bibig. Naisip niya na kung ganitong babae ang kanyang makakasama, mas mabuti pang maglaro na lamang siya ng mga online games sa kanyang bahay. Agad niyang ipinaliwanag kay Sophices na matagal na silang banihag ng Demon Tribe. Dagdag pa niya na hindi na niya matandaan ang eksaktong panahon, ngunit sa tingin niya ay halos 6 hanggang 5 taon na ang nakalipas. Nagulat si Sophices sa sinabi ng ating bida. Tinanong niya muli ang ating bida kung ano ang ipinagawa ng Demon Tribe sa kanila bilang mga alipin. Naisip ng ating bida na kung anong kakayahan ang sasabihin niya gayong buong buhay niya ay magaling lamang siya sa mga laro. Kaya halos wala siyang maisip na kasanayan. Matapos mapaisip, nagpalusot ang ating bida na ang trabaho niya bilang alipin sa Demon Tribe ay assistant cook. Dagdag pa niya habang ipinapakilala ang Reyna na ang kanyang asawa ay isa rin sa mga nahuli ng Demon Tribe at ginawang alipin. Nagtanong si Sophices kung totoo ba ang sinasabi ng ating bida. Muling napaisip ang ating bida habang pinagpapawisan at umaasang maniniwala ito sa kanya. Agad niyang sinabi na totoo ang lahat ng sinabi niya. Sa ginawa ng ating bida, matagumpay niyang napaniwala ang head ng White Dragon Knight. Agad din nitong ibinalik ang espada sa kanyang lagayan at sinabi na kung ganoon, bakit ang ating bida ay naglalakad ng walang suot. Nahihiya ang ating bida at inisip na ito ay dahil sa Reyna na kinuha ang kanyang mga kasuotan. Agad namang tinanggal ni Sophices ang kanyang balabal habang nagtataka ang ating bida sa ginagawa nito. Maya-maya ay isinuot niya ito sa ating bida. Nabigla ang ating bida sa kabaitan na ipinakita sa kanya ng leader ng White Dragon Squad. Sinabi ni Sophices na kung hindi siya nagkakamali, naiwan ng ating bida ang kanyang kasuotan sa pagmamadali na makatakas. Ang ating bida, na tulala pa rin, ay nasabi na lang sa kanyang isip kung bakit nararamdaman niya na isang mabuting tao ang lalaki sa kanyang harapan. Maya-maya pa, nagsalita muli si Sophices at sinabi niya sa dalawa na isasama na nila sila pauwi upang makapagpahinga. Naiinis naman ang Reyna at sinabing ano ang sinasabi nitong bahay gayong winasak na ng mga hanggal ang kanyang tauhan at ang kanyang mga tauhan ay pinatay din ng mga hanggal. Dagdag pa niya na kung saan ba nila balak dalhin na bahay ang katulad niyang Reyna ng Demon Tribe. Nagsalita ang ating bida at sinabing kung maaari bang itahimak na lang muna ng Reyna ang bibig nito. Kasabay ng pagtakip niya sa bibig ng Reyna upang hindi na ito makapagsalita ng kung ano-ano. Tinawag naman ng isang sundalo ang kanilang pinuno, dahilan upang hindi marinig ni Sophices ang sinabi ng Demon Queen. Iniulat ng sundalo na ang Black at Red Dragon Squad ay pabalik na sa kaharian. Sinabi ni Sophices na kung ganoon, kailangan na rin nilang umalis at baka mahuli pa sila sa pagtitipon. Habang makikita sa likuran ang ating bida at ang Reyna na nagkukulitan, sa galit ng Demon Queen ay kinagat nito ang braso ng ating bida. Sinabi ng Demon Queen na sa susunod kapag ibinaba pa ng ating bida ang kanyang pagiging royalty, hahatulan niya ito ng kamatayan. Nakiusap ang ating bida sa Reyna na huwag nang ipaalam pa sa iba ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil baka sa susunod na may makarinig na ibang tao ay may masama pang mangyari. Nagsalita ang Demon Queen at sinabing kung siya ay sasama sa mga taong ito patungo sa kanilang kaharian, paano pa siya makakabalik sa Demon Plains at maipaghiganti ang kanyang mga tao. Nagsalita ang ating bida at tinawag niyang tanga ang Reyna. Sinabi rin niya na kung babalik ito sa kanyang kaharian, mamamatay lamang ito at paano pa niya maipaghiganti ang kanyang mga tauhang nagbuwis ng buhay para sa kanya.
Dagdag pa ng ating bida sa seryosong mukha na makinig na lamang muna ito sa kanya sa pagkakataong ito. At huwag nitong ilantad ang kanyang totoong pagkatao. Habang nagtatalo ang dalawa, nagsalita si Sophices at sinabi niya sa kanyang mga tauhan na kung wala ng problema, magpatuloy na sila sa paglalakbay. Kasabay nito ay tumingin siya sa dalawa at sinabing sumama na sila. Agad namang pumayag ang ating bida at sinabi niya na mabuhay ang White Dragon Squad. Makaraan ang mahabang paglalakbay, matagumpay na silang nakarating sa kaharian ng Human Tribe. Makikita ang ating bida at ang Demon Queen na nakasakay sa isang kabayo. Manghang-mangha naman ang ating bida nang makita ang nasasakupan ng Human Tribe. Nasabi din niya na sobrang taas ng pader na nakapalibot sa nasasakupan nito. Galit na nagsalita ang Reyna at sinabi sa ating bida na kailangan ba nitong kumapit sa kanya ng mahigpit. Ngumiti naman ng pilit ang ating bida at sinabi niya na ito pa lamang ang unang beses niyang sumakay ng kabayo kaya siya natatakot. Ang lugar na ito ang sentro ng buong mainland, ito rin ang pinakamagandang lokasyon upang mamuhay dahil ang lugar na iyon ay mayaman sa lahat ng resources. Ang buong pader nito ay isa sa may pinakamataas na depensa dahil napapalibutan ito ng malalakas na kanan. Bukod dito, ito rin ay binabantayan ng malalakas na mga sorcerer. Habang papasok naman sa lungsod, napatingin ang ating bida sa paligid. Habang nakatingin siya sa mga tao doon, napansin niya na ang mga kasuotan ng mga tao ay masyadong kakaiba kumpara sa kasuotan ng mga taga-Demon Tribe. Dagdag pa niya, sobra ang paggalang ng mga tao doon kapag nakakakita sila ng mga knight. Napatigil ang ating bida nang tawagin ni Sophices ang kanyang pangalan. Kaya siya ay lumingon. Sa kanyang isipan, nasabi ng ating bida na hindi niya hahayaan na malaman ng iba ang tunay na pagkatao ng Demon Queen. Para sa inyong kaalaman, ang ibinigay na pangalan ng ating bida sa Demon Queen ay Ibi. Nagsalita muli si Sophices at sinabi niya na ang pangalan nilang dalawa ay masyadong kakaiba at tinanong kung ito ba ay pinalitan ng mga taga-Demon Tribe. Naisip ng ating bida na ang pangalan niya ay ibinigay ng matandang lalaki na iyon, ngunit hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ni Xiang Yi na matandang hakluban. Kung ito ba ay ang kanyang ama o lolo. Wala kasing nakalagay sa script. Ngumiti lang naman ang ating bida bilang tugon sa sinabi ni Sophices. Nagtanong muli si Sophices kung natatandaan ba nila ang kanilang mga dating pangalan. Sumagot lang naman ang ating bida na hindi na niya ito matandaan, maging ang iba pang pangyayari sa kanilang buhay isang palusot bilang dahilan. Muling nagtanong si Sophices kung natatandaan ba nila ang kanilang mga kaanak. Ngunit napatigil ang isang sundalo nang may mapansin ito sa unahan ng kanilang dinaraanan. Agad naman niya itong iniulat sa kanyang kapitan. Makikita ang grupo ng mga tao sa unahan ng kanilang dinaraanan. Sumagot si Sophices na nakita rin niya ito. Makikita ang isang hanggal na nakangiti habang nakatingin sa paparating na White Dragon Squad, kasama ang mga knight na nasa tabi nito. Ang taong ito ay isa sa royal family, si Toldberry. Agad na ipinag-utos ni Sophices sa kanyang mga sundalo na bumaba sa kanilang mga kabayo at magbigay pugay bilang galang sa royal family. Sumunod naman ang kanyang mga tauhan sa utos ng kanilang kapitan. May pagtataka namang tinanong ng ating bida kung sino ang hanggal na iyon na humaharang sa daanan ng mga sundalo. Sumagot naman ang Reyna at sinabi niya na kung hindi siya nagkakamali, ang taong iyon ay kabilang sa royalty dahil sa magarang kasuotan nito. Tumawa naman ang ating bida kasabay ng pagsabi na ang taong iyon ay mukhang burat. Agad naman siyang sinaway ng isang sundalo at sinabing huwag siyang maingay bagamat tama ang sinabi niya, isa pa rin itong royalty dahil ito ang panganay na anak ng regent. Tinanong lang naman ng ating bida kung ang mukhang burat na iyon ay mas mataas ang posisyon kaysa sa kanilang kapitan. Agad na sinabi ng sundalo na huwag ikumpara ang posisyon ng kanilang leader dahil ang taong iyon ay anak ng hari ng Human Tribe.
Pinaliwanag ng sundalo na sa ngayon, ang kanilang hari ay bata pa. Bilang request ng dating regent at bilang tradisyon ng royalty, bago pa maupo sa trono, kinakailangang magkaroon muna ng panganay na anak ang bagong regent upang kung mawala man ito ng hindi inaasahan, may papalit agad na tagapagmana. Ang regent ay isa rin sa may pinakamalalakas na cavalry at sinasabi ng iba na bilang regent, siya ang pinakamalakas na tao sa human tribes. Seryosong nagsalita ang reyna at sinabi niya na ano bang special sa tao na iyon, at kung hindi lamang nawala ang kanyang kapangyarihan, isa lamang itong langgam para sa kanya. Sinabi naman ng sundalo na patahimikin ng bida ang kanyang asawa dahil kung maririnig ito, hahatulan sila ng kamatayan. Agad na sinabi ni Xiang Ye na siya na ang bahala dito at kung may sasabihin pa ito, siya na ang bahala na sumapak dito. Makikita naman ang pagkainis ng reyna nang marinig ang sinabi ng ating bida. Lumipat naman ang eksena kay Sophices at sa anak ng regent na si Toles. Makikitang bumaba ng kabayo si Sophices at nagbigay galang dito. Hindi siya pinansin ni Toles, bagkus ininsulto pa siya nito sa pamamagitan ng pagsasabi na akala niya ang dumating ay ang kanyang ama kaya siya pumunta upang salubungin ito. Hindi niya inaakala na ang mga walang kwentang White Dragon Squad lang pala. Dagdag pa ni Toles, kahit ganoon, naghanda pa rin siya ng maliit na welcome party para sa kanila. Ngunit napatigil si Toles nang magsalita si Sophices at sinabi niyang mayroon siyang hindi naiintindihan sa mga nangyayari. Sabi niya na ang White Dragon Squad ay itinalaga at ipinadala sa lokasyon ng pirmahan ng kasunduan para sa Demon Tribes. Ngunit sa kabila nito, tila ginawa silang pain upang pabagsakin ang Demon Tribe. Pagsasalita ni Sophices ng seryoso, na parang ginamit lamang sila bilang pain at pagkatapos ay tatawagan pa silang mga walang kwenta.